Narinig mo na ang isang pagkakataon kung saan ang iyong intuisyon ay naggabay sa iyo patungo sa isang bagay at hindi mo kayang ipaliwanag kung saan nanggaling ang sigurado mong nararamdaman. Yung pakiramdam na alam mong tama ang gagawin kahit nawala itong lohikal na paliwanag. At kung sasabihin ko sa iyo na ang panloob na tinig na ito na madalas nating iniiwasan at tinatawag na instinto ay maaring ang paraan kung paano nakikipag-ugnayan ng Diyos sa iyo. Posible na ang banal na espiritu ang nagsasalita ng direkta sa iyong puso, naggagabay, nagpapalakas o nagtutulak sa iyo na magdesisyon sa mga mahahalagang bagay. Pero ano nga ba ang intuisyon na ito talaga? Paano natin malalaman kung ito nga ay ang tinig ng Diyos? At bakit kaunti lamang ang nakakarinig ng malinaw sa ganitong gabay? Madalas, tayo'y nakakaranas ng pagkakagulo, hindi alam kung saan tutungo o anong gagawin sa mga oras ng pagdududa. Pero paano kung sasabihin ko sa iyo na may isang lihim na nakatago? Isang paraan kung paano nakikipag-ugnayan ng Diyos na kakaunti lamang ang nakakaalam, ngunit may kakayahang baguhin ang iyong buhay. Isang bagay na makapagbibigay sa iyo ng gabay, kapayapaan at kalinawan sa mga susunod na hakbang. Ang katotohanan ay nakikipag-usap ang Diyos sa lahat ng tao sa mga natatanging paraan, ngunit pati na rin sa mga pamamaraan na hindi natin kayang baliwalain. Ang intuisyon ay isa sa mga makapangyarihang at banayad na paraan na ito at ito ang tatalakayin natin ngayon. Ang matutunan mo dito ay maaring magbago ng iyong pananaw at kung paano mo naririnig ang Diyos. Ngunit bago tayo magsimula, nais ko munang hilingin sa iyo na magkomento ng nakikipag-usap ang Diyos sa akin sa ibaba dahil makakatulong ito sa pagpapalakas ng iyong pananampalataya. At huwag kalimutan i-like ang video na ito dahil sa paggawa mo nito maipapakita ng YouTube ang mensaheng ito sa mas maraming tao na nangangailangan marinig ito. Nakatutulong ka na ipalaganap ang salita ng Diyos. At ito ang dahilan kung bakit ikaw ay espesyal. Mag-subscribe na rin upang magkasama tayong maglakbay sa landas ng pananampalataya. Marami ang walang access sa simbahan o direktang mensahe at ikaw ay maaaring maging sagot para sa isang tao na nangangailangan ng mensaheng ito ngayon. Magkomento ng Paz en Cristo bago tayo magsimula. At tandaan na ang penultima parte ng video na ito ay maaaring maging susi upang magbukas ng isang pagpapala sa iyong buhay. Ngayon, maghanda ka na para sa pag-aaral. Magsimula na tayo. Ang banal na espiritu bilang panloob na gabay may mga pagkakataon na tayo ay nahaharap sa mahihirap na desisyon o maguguluhang sitwasyon at tila ang mundo sa ating paligid ay tahimik. Hindi natin alam kung saan pupunta, anong landas ang tatahakin o kung ano ang iisipin. At pagkatapos, sa gitna ng kaguluhan, lumilitaw ang pakiramdam na iyon, ang panloob na tinig na nagsasabi, "Diyan ka magpunta." Ano kaya ito? Isa ba itong simpleng isip na naghahanap ng landas? O maaaring ito'y isang mas malalim na bagay, isang bagay na banal? Ang sagot, kapatid, ay maaaring ito na ang banal na espiritu na naggagabay sa iyong mga hakbang sa pamamagitan ng intuisyon, ang banayad na hininga sa iyong puso, ang espiritual na direksyon na inilalagay ng Diyos sa atin. Ang banal na espiritu, ang pinakamahalagang regalong ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi lamang siya nananahan sa mga mananampalataya, kundi kumikilos rin siya ng aktibo, tinutulungan tayo sa ating pangaraw-araw na paglalakbay, madalas sa isang tahimik na paraan, ngunit labis na makapangyarihan. Siya ang tagapag-aliw, ang ating tagapamagitan, ang ating gabay. Ngunit paano ba siya nakikipag-usap sa atin? Paano natin matutukoy kung siya ang naggagabay sa atin at hindi lamang ang ating mga emosyon o kaisipan? Tingnan natin ang isang mahalagang prinsipyo sa buhay Kristiyano, ang koneksyon ng banal na espiritu at ang puso ng mananampalataya. Sa Roma 8:16, mababasa natin,
Ang Espiritu din ang nagpapatotoo sa ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Hindi ito isang malabo, malayong mensahe. Ito ay isang direktang komunikasyon, isang malalim na pagkakasundo sa kalikasan ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay nagsasalita sa atin, hindi gamit ang mga salitang naririnig ng ating mga tainga, kundi gamit ang isang panloob na pagkaunawa, isang mataas na kamalayan, isang intuisyon na nagmumula sa Diyos. Sa kanyang banal na karunungan, hindi tayo iniwan ng Diyos sa kaguluhan ng mundo, kung saan hindi natin alam kung anong daan ang tatahakin. Binigyan niya tayo ng isang hindi mabibigo na gabay, ang banal na Espiritu. Laging siya ay naroroon, handang magbigay ng direksyon, magbigay ng babala at maging magtama sa atin. Ngunit upang marinig ang Espiritu, kinakailangan natin ng pagiging sensitibo, ng isang pusong nagnanais ng direksyon mula sa Diyos at higit sa lahat, magtiwala sa kanyang tinig. Minsan, ang intuisyon ay hindi dumarating bilang isang malalakas na kulog o isang malaking pagpapakita, kundi bilang isang banayad na bulong sa ating kalooban. Sa mga oras ng pagdududa, maaaring makaramdam tayo ng isang impulsong kumilos, magbago ng direksyon o magpatuloy sa isang sitwasyon. Ang pakiramdam na ito ay madalas na ang banal na Espiritu na kumikilos sa atin. Alam niya kung ano ang pinakamahusay para sa atin at ang kanyang tinig ang naggagabay sa atin upang matupad ang mga plano ng Diyos sa ating buhay. Ngayon, isang mahalagang tanong ang kailangan nating pag-isipan. Paano natin matutukoy ang tinig ng Espiritu mula sa ating mga emosyon o mga hangarin? Paano natin malalaman kung tunay na ang Diyos ang naggagabay sa atin at hindi lamang ang ating sariling kaisipan o nararamdaman? Ang sagot ay nasa ating practice ng pagiging malapit sa Diyos. Kapag tayo ay lalapit sa Diyos, mas ipapakita niya sa atin ang kanyang kalooban, ang malalim na kaalaman at kalinawan upang makilala ang kanyang tinig ay nanggagaling sa panalangin, pagmumuni-muni sa kanyang salita at isang buhay ng pakikisalamuha sa kanya. Sa Juan 4:26, ipinangako ni Jesus na tuturuan tayo ng banal na Espiritu ng lahat ng bagay at paaalalahanan tayo ng lahat ng kanyang mga sinabi. Siya ang naggagabay sa atin sa lahat ng katotohanan. Kaya't kapag tinutulungan tayo ng intuisyon, dapat nating tanungin, ito ba'y naaayon sa salita ng Diyos? Ito ba ay tumutugma sa ugali ni Kristo? Hindi tayo gagabayan ng Espiritu sa isang bagay na labag sa mga prinsipyo ng Biblia. Lagi niyang tayo'y papatnubayan sa katotohanan kahit na minsan ang direksyon na iyon ay maaaring magdulot ng paghamon sa ating pag-unawa o sa ating mga plano. Mahalagang tandaan na ang tinig ng Diyos ay hindi isang malayo o hindi maaabot na bagay. Nasa loob mo ito kung mayroon kang banal na espiritu. Ang madalas na nangyayari ay hindi natin naririnig ng malinaw dahil tayo'y abala sa mga tinig ng mundo, mga panlabas na pressure o kahit ang ating mga takot at insecurities na sumasakit sa ating mga puso. Ang intuisyon, kaya't nagiging isang uri ng susiyan upang buksan natin ang ating espiritual na pandinig at marinig ang tinig ng banal na espiritu. Isaalang-alang natin ang kwento ni Samuel, ang propeta. Nang bata pa si Samuel, siya ay nasa templo at tinawag siya ng Diyos sa isang malinaw na tinig. Ngunit hindi agad niya nakilala na ang Diyos ang tumatawag sa kanya. Akala niya si Eli, ang pari, ang tumatawag sa kanya. Tanging nang turuan siya ni Eli na sagutin ang Diyos gamit ang mga salitang, "Salita Panginoon, naririnig ng iyong lingkod," 1 Samuel 3:9, ay siya'y nakausap ng Diyos. Minsan, tayo ay tulad ni Samuel. Nakaririnig tayo, ngunit hindi natin alam kung saan nanggagaling ang tinig. Ang mabuting balita ay, tulad ni Samuel, maaari rin nating matutunan na kilalanin ang tinig ng Diyos sa ating buhay. Ang tanong na lumilitaw dito ay, paano natin matutunan na
marinig ng mas mabuti ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng ating intuisyon. Ang sagot ay nasa ating kahandaang magtiwala at sa mga hakbang na ginagawa natin upang maging mas malapit sa Kanya. Ang Diyos ay nagpapakita ng Kanyang sarili sa mga naghahanap ng Kanyang kalooban ng tapat na may pusong handang mapagod sa Kanyang layunin. Paano mo pinapahalagahan ang puwang na ito sa iyong buhay? Ano ang ginagawa mo upang patahimikin ang ibang mga tinig at pakinggan ang Kanyang tinig? Sa 1 Corinto 10:10-12, sinabi ni Pablo na ang Espiritu ng Diyos ang nagbubukas sa atin ng mga malalalim na katotohanan ng Diyos. Ang intuisyon kaya ay hindi lamang isang pansamantalang pakiramdam o pagkakataon, kundi isang paraan kung saan ipinaliliwanag ng banal na Espiritu ang mga banal na katotohanan, ang mga desisyon na kailangang gawin at ang mga landas na tatahakin. Marami sa atin ang natatakot na baka hindi natin naririnig ang tinig ng Diyos. Ngunit ang mabuting balita ay ipinangako niya na tayo'y gagabayan at tatalakayin. Kapag tayo ay konektado sa Kanya, maaari nating pagtitiwalaan ang Kanyang direksyon kahit na hindi pa natin nakikita ang kabuuan ng daan. Isang makapangyarihang halimbawa kung paano ginagamit ng banal na Espiritu ang intuisyon ay makikita sa mga Gawa 16:1-7 nang si Pablo na ginabayan ng Espiritu ay sumubok magpahayag sa iba't ibang lugar ngunit pinigilan. Nararamdaman niya na hindi ang tamang oras o lugar para dito. Ngunit pagkatapos, ginabayan siya ng Espiritu patungo sa Macedonia kung saan maraming tao ang tumanggap ng Ebanghelyo. Hindi sumunod si Pablo sa kanyang sariling lohika o pag-iisip, kundi sinunod niya ang impulsong nanggaling mula sa Diyos, kahit hindi niya alam kung anong mangyayari. Kaya ang intuisyon ay hindi lamang isang pakiramdam, kundi isang malalim at epektibong paraan na ipinapaabot ng Diyos ang Kanyang mga plano sa atin. Kapag ikaw ay may sensitibong pandinig upang marinig ang intuisyon, ikaw ay talagang naririnig ang banal na Espiritu na nagsasalita ng diretso sa iyong puso. Ipinapahayag ang pinakamainam na landas, binubuksan ang mga pintuan na dating sarado, at nagdadala ng kalinawan sa mga pinakamahihirap na desisyon. Kung mayroon kang pag-aalinlangan kung paano makikilala ang intuisyon o kung paano lalapit ng mas malalim sa direksyon ng Espiritu, ang sikreto ay nasa paghahanap pa kay God. Ang gawain ng araw-araw na panalangin, ang pag-aaral ng Kanyang salita at ang pagmumuni-muni sa mga prinsipyong banal ay makakatulong upang magbuo ng espiritual na pagkakasunduan na magpapadali sa pagdiskubre ng tinig ng Espiritu. Habang mas nakikilala mo ang Diyos at nararanasan ng Kanyang presensya, mas magiging malinaw ang Kanyang patnubay. Bago tayo magpatuloy, huminto ka sandali at pag-isipan ito. Paano mo hinahanap ang direksyon ng Diyos? Handa ka bang pakinggan ang Kanyang tinig? Ang intuisyon ay maaaring ang pinakamahalagang regalo na ibinigay niya sa iyo. Ngunit handa ka bang magtiwala dito at sundan ito ng may tapang at pananampalataya? Nagsisimula pa lang tayong intindihin kung paano nakikipag-usap ang Diyos sa pamamagitan ng ating intuisyon. At sa mga susunod na pagninilay, tatalakayin natin kung paano ang panloob na tinig na ito ay maaaring maging susi upang buksan ang mga pintuan ng banal na pagpapala sa iyong buhay. Ang intuisyon at ang tinig ng pastol, isipin mo ang isang sitwasyon kung saan ang isang maliit na kawan ng mga tupa ay kalat sa isang bukas na parang. Ang hangin ay humuhulagpos, ang mga puno ay sumasayaw, at ang tunog ng kalikasan ay puno ng paligid. Ngunit sa gitna ng lahat ng kalituhan, ang mga tupa ay hindi nawawala. Bakit? Dahil kilala nila ang tinig ng kanilang pastol. Kahit na may ingay sa paligid, alam nila ng eksakto kung sino ang tumatawag at tapat, sumusunod sila sa tunog ng pamilyar na tinig na iyon.
Ito ay isang mahalagang prinsipyo para maunawaan natin ang intuisyon. Ito ay parang tawag ng pastol, isang banayad na tinig na gumagabay sa atin kung saan tayo dapat pumunta, kahit na hindi natin lubos na makita ang landas sa harap natin. Katulad ng pagkakakilanlan ng mga tupa sa tinig ng kanilang pastol, tayo bilang mga anak ng Diyos ay dapat matutong makilala ang tinig ng ating makalangit na pastol na nagsasalita sa ating puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ito ang malaking hamon, marinig at sumunod. Sinabi ni Jesus sa Juan 10:27, "Ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking tinig, kilala ko sila at sila ay sumusunod sa akin." Si Jesus ang mabuting pastol at tayo ay kanyang mga tupa. Ang kaibahan sa pagitan ng pakikinig sa tinig ng pastol at sa pakikinig sa ibang tinig ay nasa ating kakayahang mag-discern sa pagitan ng direksyon ng Diyos at ng mga abala ng mundo na naglalagay ng mga sagabal sa ating landas. Ngunit ang tanong ay, paano natin maririnig ang tinig ng pastol sa gitna ng maraming tinig? Ang mundo ay puno ng mga panlabas na impluensya, opinyon, mga hangarin at presyur. Lahat ng ito ay sumusubok na maggabay, manipulahin at hilahin tayo sa mga direksyon na madalas ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Gayunpaman, ang banal na Espiritu ay nagbibigay sa atin ng kakayahan upang marinig ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng intuisyon. Siya ay bumubulong sa ating mga puso, gumagabay sa atin ng may banal na karunungan tulad ng isang pastol na tinatawag ang kanyang mga tupa upang lumapit at umiwas sa mga panganib. Ang sikreto ay nasa patuloy na pagsasanay ng aktibong pakikinig. Isipin mo na ikaw ay isang tupa sa isang malawak na parang. Sa isang punto, ang tinig ng pastol ay magiging mas malinaw kaysa sa anumang ibang tunog. Upang mangyari ito, kailangan nating maging alerto at sensitibo sa kanyang tinig. Habang mas malapit tayo kay God, mas madali nating maririnig ang kanyang gabay. Hindi ibig sabihin nito na laging makakarinig tayo ng tinig na malinaw at malakas, kundi ang kanyang gabay ay madalas na dumating sa pamamagitan ng panloob na kapayapaan, isang malinaw na pagkilala at madalas isang impulsong nararamdaman sa ating mga puso na nagsasabi sa atin kung ano ang tama. Ang intuisyon, sa maraming kaso, ay maaring ituring na isang paraan ng Diyos upang tayo ay tawagin pabalik sa tamang landas, lalo na kapag tayo ay nararamdaman na tayo ay nawawala o hindi tiyak. Isipin mo ang isang sitwasyon kung saan ikaw ay nasa isang mahirap na desisyon tulad ng pagpapalit ng trabaho o paggawa ng isang malaking pagbabago sa iyong buhay. Bigla, nararamdaman mo ang isang panloob na presyon na hindi ituloy iyon, o kaya'y isang pakiramdam ng kapayapaan kapag iniisip mo ang ibang opsyon. Ang banal na Espiritu, ang ating pastol, ay nagsasalita sa ating mga puso, gumagabay sa atin o patungo sa tamang desisyon, kahit na hindi natin lubos na nauunawaan ang dahilan sa oras na yon. Gayunpaman, upang marinig ang tinig na ito, kailangan nating magtiwala. Ang tiwala ay isang mahalagang aspeto ng ating espiritual na paglalakbay. Maraming beses tayong sinasabihan sa Biblia na magtiwala sa Panginoon ng buong puso at huwag magtiwala sa ating sariling pangunawa, Kawikaan 3:1-6. Kapag tayo ay nagtitiwala ng buo sa Diyos, pinapayagan natin siyang magsalita sa atin sa pamamagitan ng intuisyon. Kapag hindi tayo nagtitiwala, tayo ay nagiging balisa at sinusubukan kontrolin ang lahat ng bagay sa ating paligid. Tinatanggihan ng banayad na patnubay ng Espiritu. Ang katotohanan ay nagsasalita ang Diyos sa atin sa isang personal, individual na paraan, ngunit palaging ayon sa kanyang salita. Hindi tayo gagabayan ng Diyos patungo sa isang bagay na salungat sa mga prinsipyo na itinaguyod ng kasulatan. Minsan, maaari tayong matukso na sundan ng isang intuisyon na tila mabuti,
ngunit nagdadala sa atin sa malayo mula sa kalooban ng Diyos. Kaya't napakahalaga na sukatin natin ang ating mga intuisyon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi tayo gagabayan ng Espiritu patungo sa isang bagay na labag sa kanyang katotohanan. Mayroon ding aspeto na madalas, kahit malinaw ang tinig ng banal na Espiritu, ito rin ay hamon. Maaari tayong dalhin ng Espiritu sa mga lugar o desisyon na nangangailangan ng tapang, pananampalataya at pagkilos. Minsan, hindi natin nauunawaan ang landas na ating tinatahak at dito nagiging ang intuisyon ng ating gabay, ang malinaw na direksyon na nagmumula sa Diyos upang tayo'y manatili sa kanyang daan. Ito ay parang isang madilim na parang na kahit hindi natin nakikita gamit ang ating mga mata, maaari tayong magtiwala na ang pastol ang gagabay sa atin patungo sa isang ligtas na lugar. Ang ating intuisyon ay, sa maraming aspeto, isang espiritual na kasangkapan na ibinigay ng Diyos upang tayo ay manatili malapit sa Kanya. Kapag nararamdaman mong may isang impulsong nararapat gawin, kapag may nagsasabi sa iyo sa iyong puso, diyan ka magpunta. Huwag baliwalain ang nararamdaman na maaring ito ang tinig ng Diyos, isang echo ng banal na espiritu na nagsasalita diretso sa iyong espiritu. Ngunit ang susi ay hindi lang magtiwala sa iyong sariling pagkaunawa. Sa Kawikaan 3:5, hinihikayat tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya at hindi sa ating sariling karunungan. Ang intuisyon na walang pagtitiwala sa Diyos ay maaaring magdulot ng kaligawan, ngunit kasama siya, ito ay nagiging isang makapangyarihang kasangkapan sa pagdiskern. Sa buong buhay Kristiyano, mahalaga ang pagpapalakas ng espiritual na sensitibidad na ito. Katulad ng anumang relasyon, habang mas malapit tayo sa Diyos, mas madaling natin makikilala ang Kanyang tinig. Mahalagang lumikha ng mga araw-araw na sandali ng katahimikan kung saan maaari nating marinig ang Diyos ng walang abala. Ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa pagsasalita kay God, kundi tungkol din sa pakikinig sa Kanya. Ang salita ng Diyos ay ang paraan kung saan siya nakikipag-usap sa atin at ginagamit ng banal na espiritu ang salitang ito upang tayo'y gabayan at magbigay ng diskernimento. Ang ganitong practice ng aktibong pakikinig ay maaring sanayin. Katulad ng matutunan mong makilala ang tinig ng isang kaibigan sa isang masalimuot na lugar, maaari mong matutunan makilala ang tinig ng Diyos sa gitna ng magulong paligid. Ang banal na espiritu ay maaaring magbigay sa atin ng sensitibidad upang mapansin kung siya ay gumagabay, maging sa mga maliliit na desisyon araw-araw o sa mga mas malalaking hakbang sa ating buhay. Ang Diyos, bilang pastol ng ating mga kaluluwa, ay nakakakilala sa atin ng malalim. Alam niya kung nasaan tayo, kung ano ang ating pinagdadaanan, at kung ano ang ating pinakamalalaking pangangailangan. Kapag siya ay nagsasalita, hindi ito isang malabong gabay. Siya ay nagsasalita ng malinaw at tumpak tulad ng isang pastol na nakakikilala ng mga tupa niya. Marami sa mga pagkakataon, ang intuisyon na ating nararamdaman ay isang sagot mula sa Diyos sa ating mga panalangin o maging sa tahimik na pagtawag ng ating puso. Sa maraming pagkakataon, hindi ibinibigay ng Diyos ang buong larawan ng ating buhay. Binibigyan niya tayo ng mga piraso, maliliit na patnubay na nangangailangan na magtiwala tayo sa Kanya at sumunod ng may pananampalataya. Siguro naranasan mo ito. Nakaramdam ka ng isang panloob na pakiramdam na kailangan mong kumilos sa isang tiyak na paraan, ngunit kapag tinitingnan mo ang paligid, walang senyales na ito ang tamang oras. Ngunit nang sumunod ka sa intuisyon na iyon, napagtanto mong ikaw ay nasa tamang landas sa isang mas malaking plano na inihanda ng Diyos para sa iyo. Ito ang kagandahan ng pamumuno ng pastol. Siya ay naggagabay sa atin kahit na hindi natin makita ang buong daan.
Kaya kung naranasan mo ang pakiramdam ng panloob na direksyon, isang impulsong kumilos, kilalanin ito bilang tinig ng iyong pastol. Huwag maliitin ang banayad na tinig na ito sapagkat sa pamamagitan nito, maaaring ginagawa ng Diyos ang isang bagay na malaki sa iyong buhay. Matutunan mong makinig, mag-discern at magtiwala sa banal na Espiritu sapagkat siya ay tapat na maggagabay sa mga naghahanap sa Kanya. Sa puntong ito, nais kong maglaan ka ng oras upang pag-isipan ang mga desisyon na iyong ginawa kamakailan. Naghahanap ka ba ng gabay mula kay God o umaasa ka lamang sa iyong sariling pagkaunawa? Paano mo maisasanay ang iyong intuwisyon upang maging mas sensitibo sa tinig ng Diyos? Minsan, ang sagot mula sa Diyos ay nasa harapan natin sa anyo ng intuwisyon, isang impulsong o pakiramdam. Ano ang gagawin mo dito? Ang pastol ay tumatawag at maaari mong marinig kung magpapasya kang lumapit at magtiwala sa kanyang direksyon. Ang kapangyarihan ng pagsunod sa banal na intuisyon, ang paggawa ng pagsunod sa isang bagay na hindi natin nakikita ngunit malalim na nararamdaman sa ating espiritu ay isa sa pinakamalaking hamon sa ating paglalakbay bilang mga Kristiyano. Gayunpaman, kapag tayo ay sumusunod sa banal na intuisyon, ang isang simpleng desisyon ay nagiging hakbang ng pananampalataya na nagdudulot ng pagbabago. Kapag ang banal na Espiritu ay naggagabay sa atin, hindi lamang niya sinasabi sa atin kung anong gagawin, tinatawag din niya tayo na magtiwala, lumabas mula sa ating comfort zone at gawin ang unang hakbang kahit na hindi pa ganap na maliwanag ang landas sa ating harapan. Ang pagsunod sa tinig ng Diyos ay madalas na isang hakbang na hindi nauunawaan ng iba, ngunit espiritual. Inilalagay tayo nito sa sentro ng kalooban ng Diyos. Bakit nga ba mahirap sumunod sa banal na intuwisyon? Ang sagot ay matatagpuan sa salungatan sa pagitan ng ating nakikita at ng hindi natin nakikita, sa pagitan ng ating naiintindihan at ng mga bagay na ipinapahayag sa atin. Tinatawag tayo ng Diyos upang mabuhay ayon sa pananampalataya, hindi ayon sa nakikita. Hiniling niya sa atin na magtiwala sa kanyang karunungan kahit na ang mga daan ay mukhang hindi tiyak o mapanganib. Ang pagsunod sa intuwisyon ng Diyos ay madalas na nangangailangan sa atin na balewalain ang mga sigaw at abala ng mundo, ang mga tinig ng pagdududa at takot, upang marinig ang kanyang banayad at matatag na tinig na nag-aanyaya sa atin patungo sa kapayapaan, kasaganaan at espiritual na direksyon. Isipin mo na ikaw ay naglalakad sa isang madilim na landas nang hindi alam kung ano ang susunod na hakbang. Ang takot ay nagsisimula ng magtamo ng kontrol. Ang mga pagdududa ay nagsisimula, ngunit bigla mong naririnig ang tinig na nagsasabi, "Huwag matakot, magpatuloy, ang landas ay ligtas." Ito ang banal na espiritu na nagsasalita sa iyong puso. Ang pagsunod sa tinig na ito, kahit nasa dilim, ay ang nagdadala sa atin patungo sa liwanag. Ang pagtitiwala sa Diyos na Siya ang naggagabay at nagpoprotekta sa atin ay nagpapahintulot sa atin na gawin ang susunod na hakbang. Maraming halimbawa sa Biblia kung saan ang pagsunod sa tinig ng Diyos na madalas nararamdaman bilang intuwisyon ay nagdulot ng malalaking biyaya at pagbabago sa mga taong pumili na magtiwala at sumunod. Isa sa pinakamakapangyarihang halimbawa ay ang kwento ni Abraham. Sa Genesis 12, sinabi ng Diyos kay Abraham, "Lumabas ka mula sa iyong bayan, mula sa iyong mga kamag-anak at mula sa bahay ng iyong ama at pumunta ka sa lupang ipapakita ko sa iyo." Ang hindi sinabi ng Diyos ay narito ang mapa o bibigyan kita ng detalyadong plano. Hindi. Hiniling ng Diyos kay Abraham na umalis nang hindi alam kung ano ang mangyayari. Sumunod si Abraham sa tinig ng Diyos kahit hindi niya alam ang mga detalye, ngunit may ganap na pananampalataya sa kanyang utos. At sa paggawa nito, naranasan ni Abraham
ang katuparan ng mga pangako ng Diyos sa kanyang buhay. Ang banal na intuisyon ay isang paraan kung paano madalas tayo tinatawag ng Diyos upang mag-take ng mga hakbang ng pananampalataya. At ang pagsunod sa mga tawag na ito ay hindi lamang nagdadala sa atin sa lugar kung saan nais tayong dalhin ng Diyos, kundi pinapalakas din ang ating pananampalataya. Bawat beses na tayo ay sumusunod, kahit na hindi natin nauunawaan, ang ating pagtitiwala sa Diyos ay lumalago, at dahil dito, mas nagiging handa tayong marinig at matukoy ang kanyang tinig sa hinaharap. Ngunit ang pagsunod ay hindi lamang isang usapin ng pagsunod sa mga utos. Ito ay isang usapin ng relasyon. Tinatawag tayo ng Diyos upang maglakad kasama niya, upang maglakad ng magkasama. At kapag sinusunod natin ang kanyang tinig, kahit na sa isang landas na tila mahirap o hindi tiyak, mas lalapit tayo sa kanya. Ang pagsunod ay nagiging isang pagpapahayag ng pagmamahal, hindi lamang ng tungkulin. May isang talata sa Biblia na nagsasabing, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos." Juan 14:15. Hindi ito tungkol lamang sa pagsunod sa mga patakaran, kundi tungkol sa isang pusong nagtitiwala, naniniwala na alam ng Diyos kung ano ang pinakamahusay para sa atin, at nauunawaan na ang kanyang mga plano para sa atin ay mga plano ng kasaganaan at hindi ng kasamaan. Ang pagsunod sa Diyos sa gayon ay higit pa sa isang simpleng tungkulin na dapat gawin. Ito ay isang tanong ng pagtitiwala sa kanyang kabutihan at karunungan. Ang pagsunod sa banal na intuisyon ay nagdadala rin sa atin sa mas matalim na pakiramdam ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Madalas natin iniisip na ang Diyos ay kumikilos lamang sa malalaking bagay at makapangyarihang paraan. Inaasahan natin na siya ay magsasalita sa atin sa pamamagitan ng malalaking tanda o mga milagro. Ngunit ang katotohanan ay madalas na ang Diyos ay nagsasalita sa isang banayad at tahimik na paraan sa pamamagitan ng isang intuisyon na naggagabay sa atin at nagbibigay lakas upang gumawa ng mga desisyon ng may tiwala. Kung hindi tayo mag-ingat, maaari nating mapalampas ang mga mahalagang gabay na ito. Ano ang mangyayari kapag hindi tayo sumusunod sa banal na intuisyon? Ano ang mangyayari kapag hindi natin pinapansin ang tawag ng Diyos? Bagamat ang Diyos sa kanyang awa ay nagbibigay ng mga bagong pagkakataon, ang hindi pagsunod ay madalas na naglalayo sa atin mula sa kanyang layunin at naglalagay sa atin sa mga mahihirap na sitwasyon. Sinasabi ng Biblia tungkol sa matigas na puso at paglaban sa espiritu na madalas nagiging dahilan upang mawalan tayo ng mga biyaya na inihanda ng Diyos para sa atin. Gayunpaman, kahit na tayo ay magkamali, tapat ang Diyos upang tayo ay ibalik at tawagin pabalik sa kanyang landas at bigyan tayo ng bagong pagkakataon na sumunod. Kaya, ang pagsunod sa banal na intuisyon ay isang araw-araw na pagpili. Araw-araw, tayong kinukontak ng mga maliliit na desisyon na nangangailangan ng ating pagtugon sa tinig ng banal na espiritu. Ang mga sandaling ito, gaano man kaliit, ay mga pagkakataon upang tayo ay lumago sa ating espiritual na paglalakbay. Bawat pagkakataon na tayo ay pumili ng sumunod, tayo ay lalapit sa layunin ng Diyos para sa atin. Bawat pagkakataon na tayo ay magtiwala sa Kanya, kahit na hindi natin ganap na nauunawaan, nagsisimula ang ating buhay na magpakita ng mas malinaw na kalooban ng Diyos. Ang pagsunod ay hindi isang bagay na pilit o mekanikal. Ito ay nanggagaling sa isang pusong nagnanais na magbigay galak sa Diyos, sa isang espiritu na nananabik na mas maranasan pa ang kanyang presensya. Habang tayo ay patuloy na nag-aalay sa Kanya, ang ating kakayahang marinig ang Kanyang tinig ay nagiging mas malinaw at mas tumpak. Nangyayari ito dahil ang ating buhay ay mas naging aligned sa mga hangarin ng puso ng Diyos.
Sa Efeso 3:17, hinihikayat tayo ni Pablo na mamuhay ng may karunungan, pinapakinabangan ng bawat pagkakataon dahil ang mga araw ay masama. Ang karunungang tinutukoy niya dito ay hindi lamang isang kaalaman sa isip, kundi isang karunungan na nagmumula sa pakikinig sa Diyos at pagsunod sa Kanyang gabay. Kapag sumusunod tayo sa banal na intuwisyon, pinapayagan natin ang karunungan ng Diyos na maggabay sa ating mga hakbang. Inililigtas tayo mula sa mga panganib at dinadala tayo patungo sa buhay na ganap na ipinangako niya. Katulad ng sa isang relasyon sa tao, kapag tayo ay mas malapit sa Diyos, ang ating kakayahang marinig, siya ay nagiging mas matalim. Isipin na ikaw ay nasa isang silid na puno ng mga taong nag-uusap, ngunit bigla may isang minamahal na tumatawag sa iyong pangalan. Kaagad mong nakikilala siya kahit na may ingay sa paligid. Ganito ang nangyayari kapag tayo ay lumalapit sa Diyos. Ang kanyang tinig ay nagiging mas malinaw at madaling marinig kahit sa gitna ng mga abala ng buhay. At ito ang dahilan kung bakit kailangan nating pagyamanin ng practice ng pagsunod kahit sa maliliit na bagay. Kapag sumusunod tayo sa banal na espiritu, kahit sa mga pangaraw-araw na desisyon, mas nagiging sensitibo tayo sa kanyang direksyon sa mga mas makapangyarihang sandali. Ang pagsunod kaya ay hindi isang pasanin, kundi isang biyaya. Bawat akto ng pagsunod ay lalapit tayo sa puso ng Diyos. Pinapalakas tayo upang maging mas katulad niya at nagbibigay sa atin ng tiwala na tayo ay naroroon kung saan niya nais tayo. Kung sa palagay mo ay tinatawag ka ng Diyos upang gumawa ng isang aksyon, upang sundan ang isang direksyon na maaring hindi tiyak o kahit nakakatakot, tandaan mo na siya ay nariyan sa iyong tabi. Ang pagsunod sa banal na intuwisyon ay isang hakbang ng pananampalataya, isang hakbang ng tiwala sa isang Diyos na hindi kailanman nagkakamali, na hindi tayo iniiwan at may mga plano upang tayo ay magtagumpay. Kahit na ang landas ay tila madilim, ang Diyos ang ating liwanag at siya ang maggagabay sa atin sa bawat hakbang. Kaya mula ngayon, huwag baliwalain ang mga divine impulses. Huwag itapon ang intuwisyon na inilalagay ng Diyos sa iyong puso. Kapag siya ay nagsasalita, ito ay dahil alam niya kung ano ang pinakamahusay para sa iyo. Ang landas ng pagsunod ay maaaring hindi laging ang pinakamadali, ngunit ito ay palaging ang pinakaligtas. Dahil kapag sumusunod tayo sa tinig ng Diyos, tayo ay naglalakad patungo sa layunin na kanyang inihanda para sa atin. At ito ay laging magdadala ng kapayapaan, seguridad at mga pagpapala. Ang daan ng tiwala, paglakad sa banal na intuwisyon, may mga pagkakataon sa buhay kung saan tayo ay nasa bingit ng isang malaking hakbang, maging isang makabuluhang pagbabago, isang mahalagang desisyon o isang sandali ng krisis. Sa mga oras na ito, ang presyon mula sa labas ay maaaring maging malaki, ang takot ay maaaring magpahinto sa atin at ang mga pagdududa ay maaaring mag-umapaw sa ating puso. Sa mga sandaling puno ng hindi tiyak na pakiramdam, ang tiwala sa Diyos at ang pagiging sensitibo sa kanyang tinig ay nagiging pinakamahalaga. Ang tiwala ay ang pundasyon kung saan itinatag ang ating paglalakbay bilang mga Kristiyano. Nang walang tiwala, ang takot ay namamayani. Nang walang tiwala, ang pananampalataya ay hindi mamumunga. Kapag pinag-uusapan natin ang paglakad sa banal na intuisyon, tinutukoy natin ang pagtitiwala sa direksyon ng Diyos. Kahit na hindi malinaw ang landas o hindi natin makita ang pangwakas na layunin. Ang espiritual na intuisyon ay hindi isang simpleng hula o panandaliang impulsong nararamdaman. Kapag tayo ay ginagabayan ng Diyos, ang ating intuisyon ay nagiging isang banal na kasangkapan, isang dibinong kompas na nagtuturo sa atin ng tamang direksyon, kahit na hindi natin nauunawaan kung bakit tayo tatahakin ang daang iyon o ang desisyon na kailangang gawin.
Hindi kailanman hinihiling ng Diyos sa atin na magtiwala sa isang bagay na hindi tiyak, ngunit tinatawag niya tayo na magtiwala sa kanyang katiyakan, kanyang katapatan, at kanyang walang hanggang layunin. Ngunit mahirap magtiwala. Bilang mga tao, tayo ay likas na may ugali na gustong kontrolin ang lahat ng bagay sa ating paligid. Mas nakakaramdam tayo ng seguridad kapag may plano tayo, kapag alam natin kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit tinatawag tayo ng Diyos sa ibang bagay. Tinatawag niya tayo na magtiwala sa Kanya ng buong puso kahit na ang hinaharap ay hindi nakikita. Tinatawag niya tayo na maniwala na kahit hindi natin makita, siya ay may kontrol. Ito ang pamumuhay sa pananampalataya. Kapag sinusunod natin ang banal na intuisyon, pinapayagan natin ang Diyos na gabayan ang ating mga hakbang. Kahit na hindi natin nauunawaan kung bakit iyon ang landas, ang tiwala sa Diyos ay hindi nangangahulugang pagkawala ng takot. Sa katunayan, ang magtiwala sa Diyos ay madalas na nangangailangan ng tapang, lalo na kapag ang mga sitwasyon ay hindi paborable. Ngunit dito sa lupa ng tiwala, nakikita natin ang kapangyarihan ng Diyos na ipinamamalas ng mas malinaw. Naalala mo ba nung si Pedro sa gitna ng bagyo ay narinig ang tinig ni Jesus na tinatawag siya na maglakad sa ibabaw ng tubig? Hindi kaagad humupa ang bagyo, ngunit si Pedro ay kailangang magtiwala at magbigay ng hakbang ng pananampalataya. Ang pagtitiwala kay Jesus ang nagbigay sa kanya ng lakas upang maglakad sa tubig, ngunit nang magduda siya ay lumubog. Ang susi dito ay kapag inilagay natin ang ating tiwala ng buong buo sa Diyos, ang ating pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng kakayahang gawin ang imposible. Madalas, ang banal na intuisyon ay hindi dumarating bilang isang malakas na utos na maririnig ng ating pandinig, kundi bilang isang maliit na panloob na tinig na naggagabay sa atin. Hindi natin lubos na nauunawaan kung ano ang nangyayari. Ngunit kapag nagtitiwala tayo sa Panginoon, nauunawaan natin na ang ating pagsunod sa tinig na ito ay isang pagpapakita ng ating tiwala sa kanyang karakter. Kapag naririnig natin ang banal na tinig na iyon at ginagawa ang unang hakbang, ipinamamalas natin ang tiwala na ibinibigay natin sa Diyos. Kahit na ang landas sa ating harapan ay mananatiling madilim, ang liwanag ng tiwala sa Diyos ay nagpapaliwanag sa susunod na hakbang. Mahalaga na maunawaan natin na ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi nangangahulugang isang buhay na walang pagsubok. Sa katunayan, madalas tinatawag tayo ng Diyos sa mga landas na nagdadala sa atin palayo sa ating comfort zone, na nagtutulak sa atin upang lumago. Gayunpaman, ang mga karanasang ito ay mga pagkakataon mula sa Diyos upang tayo ay maging mas malapit sa Kanya. Bawat pagkakataon na tayo ay pumili na magtiwala, kahit na sa gitna ng mga pagsubok, pinapalakas natin ang ating pananampalataya at ipinapakita sa atin ng Diyos ang kanyang sarili sa mas malalim na paraan. Ang tiwala ay nagdudulot ng mas matinding ugnayan sa Panginoon, at ang ugnayang ito ang susi upang mas malinaw na madiskern ang kanyang tinig. Higit pa rito, ang pagtitiwala sa Diyos ay nagtuturo sa atin na magpahinga sa kanyang soberanya. Madalas, ang banal na intuisyon ay tumatawag sa atin upang gumawa ng mga hakbang na hindi makatarungan ayon sa mata ng tao. Ang hinihingi ng Diyos mula sa atin ay ang pagtitiwala na Siya ang nakakaalam ng pinakamahusay. Madaling magtiwala kapag lahat ay maayos, kapag ang landas ay malinaw at ang mga pinto ay nakabukas. Ngunit kapag tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, doon na ang tunay na pagtitiwala ay hinuhubog. Ang tiwala sa Diyos ay nagtuturo sa atin na magpahinga sa kanyang soberanya at maunawaan na Siya ang may kontrol, kahit na ang mga kalagayan ay tila wala sa kontrol. At dito, ang banal na intuisyon
ay may mahalagang papel. Ang banal na espiritu na nananahan sa atin ay naggagabay sa atin hindi lamang sa mga malalaking desisyon sa buhay, kundi pati na rin sa mga maliliit na desisyon araw-araw. Bawat desisyon na ginagawa natin, gaano man ito kaliit, ay isang pagkakataon upang isabuhay ang ating tiwala sa Diyos. Kapag sinusunod natin ang banal na intuisyon, pinapayagan natin siya na maggabay sa atin sa bawat hakbang, at sa paggawa nito, ang ating tiwala sa kanyang plano ay pinapalakas. Gayunpaman, ang tiwala ay hindi nangyayari sa isang iglap. Ito ay binubuo sa paglipas ng panahon, sa pamamagitan ng isang paglalakbay ng mas malalim na ugnayan sa Diyos. Ang tiwala ay lumalago kapag nakikita natin ang Diyos na kumikilos sa ating buhay, kapag Siya ay nagdadala sa atin sa mga lugar na hindi natin inisip at naggagabay sa atin patungo sa kapayapaan na higit pa sa lahat ng kaalaman. Bawat hakbang ng pananampalataya ay nagpapakita kung paanong Siya ay nagsusuporta at naggagabay sa atin, at ito ay nagiging sanhi upang tayo ay maging mas tiwala sa kanyang kakayahan upang alagaan tayo. Hindi kailanman nagkukulang ang Panginoon. Laging Siya ay kasama natin sa bawat sandali ng ating paglalakbay. Minsan ang pagtitiwala ay nangangailangan ng paghihintay. Ang paghihintay sa Diyos ay madalas na isang hamon dahil ang ating likas na kalikasan ay naghahangad ng agarang sagot. Ngunit ang Diyos ay kumikilos sa kanyang oras. At kapag nagtitiwala tayo sa kanyang oras, natatagpuan natin ang kapayapaan na nagpapahintulot sa atin na maghintay ng may pasensya. Ang banal na intuwisyon ay madalas na dumarating bilang hindi isang paghihintay, isang katahimikan, ngunit sa sandaling ito ng paghinto, ang Diyos ay kumikilos sa likod ng mga eksena, inihahanda ang pinakamahusay para sa atin. Ang pagtitiwala sa Diyos kaya ay nagtuturo sa atin na maghintay ng may pag-asa at pananampalataya. Ang tiwala ay nagbibigay din sa atin ng kakayahang makita ang higit pa sa mga paghihirap. Kapag tayo ay nahaharap sa mga hadlang, ang ating likas na tendensya ay mag-focus sa mga limitasyon, problema at mga pagsubok sa ating harapan. Ngunit kapag nagtitiwala tayo sa Diyos, nakikita natin lampas sa sitwasyon at kinikilala natin na Siya ay kumikilos para sa ating kabutihan. Kahit na ang landas ay tila makitid, ang tiwala sa Diyos ay nagpapahintulot sa atin na makita ang solusyon na Kanyang inihanda. Bago pa man tayo magsimula sa ating paglalakbay, ang Biblia ay nagsasabi kung paanong ang tiwala sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng kakayahang mamuhay ng masagana. Sa Jeremias 29:11, sinabi ng Diyos, "Sapagkat ako ang nakakaalam ng mga plano ko para sa inyo," sabi ng Panginoon, "mga plano para sa inyong kabutihan at hindi para sa inyong kasamaan, mga plano para magbigay sa inyo ng pag-asa at isang magandang kinabukasan." Ang mga plano ng Diyos para sa atin ay higit pa sa anumang pagsubok na ating kinahaharap. Ang tiwala sa Kanyang direksyon ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong maranasan ang espiritual, emosyonal at pati na rin ang material na kasaganaan, habang Siya ay naggagabay sa atin sa mga lugar na Kanyang inihanda para sa atin. Upang mapalago ang tiwalang ito sa Diyos, kailangan natin ng buhay na puno ng panalangin, pagmumuni-muni sa salita at pagmumuni-muni sa mga nagdaang gawa ng Diyos sa ating buhay. Kapag tinitingnan natin ang nakaraan at nakikita ang mga hindi kapanipaniwala na paraan kung paano tayo ginabayan ng Diyos, ang ating tiwala sa Kanya ay lumalago. Ang Diyos ay laging tapat at Siya ay patuloy na magiging tapat. Ngayon, nais kong pag-isipan mo ang isang aspeto ng iyong buhay kung saan ang tiwala sa Diyos ay pinakakailangan. Saang bahagi ng iyong buhay ka nahaharap sa mga pagsubok at nagtatanong, paano ko matutunan magtiwala sa Diyos dito? Sinasabi ng Diyos sa iyo na kahit hindi malinaw ang landas, Siya ay nariyan para sa iyo.
Wala nang mas mahalaga kaysa magtiwala sa kanyang direksyon, at ito ay magdudulot sa iyo ng kapayapaan, kalinawan at katiyakan na siya ay kumikilos para sa iyong kabutihan. Ang tiwala sa Diyos, kapag pinagsama sa banal na intuition, ay nagiging isang makapangyarihang puwersa. Hindi ka lamang sumusunod sa mga impulsong o pansamantalang nararamdaman, kundi sinusundan mo ang ligtas at matatag na direksyon na nagmumula sa Diyos. At sa paggawa nito, hindi lamang mo matutuklasan ang tamang landas, kundi matutuklasan mo rin ang isang mas malalim na relasyon sa Panginoon. Ito ang pamumuhay sa pananampalataya, magtiwala sa Diyos, sundin ang kanyang direksyon at magpahinga sa kanyang soberanya. Ang hamon ng tiwala, pagtagumpayan ang takot at pag-aalala. Ang takot at pag-aalala ay mga natural na damdamin ng tao, ngunit maaari itong maging mga hadlang na pumipigil sa atin upang ganap na maranasan ang mga plano ng Diyos para sa atin. Ang buhay Kristiyano madalas ay nangangailangan na harapin natin ang mga damdaming ito ng may tapang at pananampalataya, at matutunan natin itong malampasan sa pamamagitan ng tiwala sa Diyos. Kapag pinag-uusapan natin ang pamumuhay ayon sa banal na intuisyon, isa sa mga pinakamalaking hadlang na maaari nating harapin ay ang takot. Ang takot sa hindi alam, ang takot na magkamali, ang takot sa sasabihin ng iba. Ang takot ay isang patuloy na presensya na sinusubukang tayo'y pigilan at gawing magduda. Tinatangka tayong pigilan na gawin ang hakbang ng pananampalataya na tinatawag tayo ng Diyos na gawin. Ang takot, madalas, ay nagtatago sa likod ng ating mga insecurities. Pumapasok ito sa ating isipan at pinapaisip tayo ng mga katanungan tungkol sa ating mga kakayahan, mga pagpili at maging ang ating pagkakakilanlan. Kapag tayo ay malapit ng gumawa ng isang mahalagang desisyon o sundin ang intuisyon na inilalagay ng banal na espiritu sa ating puso, ang takot ay nagtutulak sa atin na magduda sa mga bagay na inihanda na ng Diyos para sa atin. Gayunpaman, mahalaga na maunawaan na ang takot ay hindi nagmumula sa Diyos. Isa itong kasangkapan ng kalaban na dinisenyo upang tayo'y pigilan at ilayo sa mga plano ng Diyos. Paulit-ulit na pinaaalalahanan tayo ng Biblia na huwag tayong matakot sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Ngunit madalas, ang takot ay nagiging kasing totoo na ito na pinipigilan tayo na makita ang katotohanan. Kapag tayo ay pinapalakas ng takot, nawawala tayo sa pakikinig sa banayad na tinig ng Espiritu at nagiging nakatuon tayo sa mga tinig ng pangamba at pagdududa. Ang takot sa ganitong paraan ay nagiging isang hadlang na pumipigil sa atin na marinig ang banal na intuisyon, gumawa ng hakbang ng pananampalataya at maranasan ang masaganang buhay na inihanda ng Diyos para sa atin. Kaya, ano ang gagawin? Kapag ang takot ay dumating at ang pag-aalala ay sumakop sa atin, ang susi ay ang tiwala sa Diyos. Ang tiwala sa Diyos ay ang lunas sa takot. Kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos, nauunawaan natin na Siya ang may kontrol sa ating buhay. Hindi alintana ang mga kalagayan, kahit na ang landas ay tila madilim at puno ng mga hadlang. Ang tiwala sa kanyang katapatan ay nagpapahintulot sa atin na magpatuloy. Hindi ipinangako ng Diyos na magkakaroon tayo ng buhay na walang mga pagsubok, ngunit ipinangako niya na Siya ay laging kasama natin sa bawat sitwasyon. Ang takot ay sinusubukang magtulak sa atin na mag-isip na tayo ay nag-iisa, ngunit ang katotohanan ay hindi tayo iniwan ng Diyos. Siya ang ating kanlungan at kalakasan, at Siya ay laging magagabay sa atin sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Ang pag-aalala naman ay isang ekspresyon ng takot na nakatuon sa hinaharap. Pinapalakas nito tayo na mag-alala ng patuloy. Pinapalakas ang ating mga pag-aalinlangan tungkol sa kung ano ang maaaring mangyari. Madalas, nahahanap natin ang ating mga sarili
na paralisado sa pamamagitan ng pag-aalala, hindi alam kung paano kumilos o kung anong desisyon ang gagawin. Ang pag-aalala ay pumipigil sa atin na mabuhay sa kasalukuyan, na magtiwala sa sandaling ito, at tinutulungan tayo na tingnan ang hinaharap na may mga mata ng hindi katiyakan. Dinala tayo nito sa pag-iisip ng mga senaryong mas masama kaysa sa talagang nangyayari, at pinapaniwala tayo na tayo ay may kontrol, nang sa katunayan ay tayo ay kinokontrol ng takot. At dito pumasok ang tiwala sa Diyos. Ang tiwala sa Diyos ay nagpapalaya sa atin mula sa pag-aalala, sapagkat alam natin na anuman ang dalhin ng hinaharap, nandoon na siya at naghihintay sa atin. Siya ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Hindi lamang niya kilala ang ating hinaharap, kundi inihanda na niya ang ating mga hakbang. Kapag ibinibigay natin ang ating tiwala sa Diyos, nagsisimula ang ating pananaw na magbago. Sa halip na tingnan ang hinaharap bilang isang larangan ng mga hindi tiyak at panganib, nagsisimula tayong makita ang mga pangako ng Diyos na natutupad sa ating buhay. Ang tiwala sa Diyos ay nagpapahintulot sa atin na tingnan ang hinaharap ng may pananampalataya, na alam natin na siya ay nagmamalasakit sa bawat detalye. Hindi nito sinasabi na magiging madali ang lahat, ngunit nangangahulugan ito na sa bawat sitwasyon bibigyan niya tayo ng karunungan at lakas upang magpatuloy. Kung ikaw ay nakakaranas ng takot o pag-aalala, tandaan mo na hindi ka nag-iisa. Lahat tayo ay dumaan sa mga sandali ng pagdududa at kawalan ng seguridad. Ngunit ang nagpapalakas sa atin ay ang ating kakayahang ipasa ang mga damdaming ito kay God at magtiwala na siya ang may kontrol. Hindi tayo iniwan ng Diyos upang mag-isa tayong harapin ang mga pagsubok ng buhay. Ibinigay niya sa atin ang banal na espiritu na naggagabay, nagpapatibay at nagbibigay lakas sa atin upang malampasan ang anumang hamon. Ang daan patungo sa kalayaan mula sa takot at pag-aalala ay nagsisimula sa pagpapasa. Kapag ipinasa natin ang ating mga alalahanin sa mga kamay ng Diyos, sinasabi natin, "Nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Alam ko na may plano ka para sa buhay ko at walang makakapaghiwalay sa akin mula sa iyong pagmamahal." Ang tiwala sa Diyos ay nagpapalaya sa atin mula sa pagkaalipin ng takot at binibigyan tayo ng kapayapaang higit pa sa lahat ng kaalaman. Mahalaga ring maunawaan na ang takot ay hindi mawawala agad-agad. Ang laban kontra sa takot ay patuloy, ngunit ang tagumpay ay dumarating kapag pinili nating magtiwala sa Diyos araw-araw. Habang tinatanggap natin siya, binibigyan niya tayo ng tapang at lakas upang harapin ang mga mahihirap na sitwasyon. Ang takot ay maaaring magpakita, ngunit ang tiwala sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng kakayahang kumilos, magbigay ng hakbang ng pananampalataya at magtiwala sa kanyang layunin para sa atin. Sinabi sa atin ni Jesus, "Huwag mag-alala ang inyong puso at huwag matakot." 1:40-27. Ibinibigay niya sa atin ang kanyang kapayapaan, isang kapayapaang hindi nakasalalay sa mga kalagayan sa labas, kundi nagmumula sa isang matibay na pagtitiwala sa kanyang pagmamahal at pag-aalaga sa atin. Kapag pinili nating magtiwala sa Diyos, ang kanyang kapayapaan ay sumasakop sa ating mga puso at nagbibigay sa atin ng kakayahang mabuhay ng walang takot. Bukod dito, ang tiwala sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa pagtitiwala sa mga mahihirap na sandali, kundi tungkol din sa pagtitiwala kapag ang banal na intuwisyon ay tinatawag tayo na gumawa ng mga hakbang ng pananampalataya. Madalas, tinatawag tayo ng Diyos na kumilos, na gumawa ng mga desisyon na maglalabas sa atin mula sa ating comfort zone. Ang takot ay lumilitaw sa mga sandaling ito, sinusubukang tayo'y pigilan, ngunit ang tiwala sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng kakayahang magpatuloy. Tinatawag niya tayo
na gawin ang hakbang kahit na hindi natin nakikita ang katapusan ng paglalakbay. Dito nagsasama ang banal na intuwisyon at tiwala. Kapag naririnig natin ang tinig ng Diyos at ginagawa ang hakbang ng pananampalataya, kahit na sinusubukang pigilan tayo ng takot. Bawat sandali ng pagtitiwala sa Diyos ay isang pagkakataon upang palakasin ang ating pananampalataya. Bawat hakbang na ginawa kahit na may takot ay nagdadala tayo ng mas malapit sa layunin na inihanda niya para sa ating buhay. Ang tiwala ay hindi isang kasanayan na agad-agad makakamtan, kundi isang proseso. Habang pinapractice natin ito, lalo itong lumalago. Ang ugnayan natin sa Diyos ay lumalago kapag pinili nating magtiwala sa Kanya araw-araw. Tinuruan niya tayo na magpahinga sa Kanya, magtiwala sa Kanya at maglakad sa Kanyang kapayapaan kahit na ang mga hangin ng buhay ay sinusubukan tayong pabagsakin. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng takot o pag-aalala sa ngayon, tandaan mo na hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay nariyan sa iyong tabi. Ipinangako niya na hindi kanya iiwan ni pababayaan. Siya ay tapat na maggagabay sa iyo, magbibigay ng lakas at tapang upang magpatuloy. Ang banal na intuwisyon kapag pinagsama sa tiwala sa Diyos ay nagdadala sa atin sa lugar ng kapayapaan at seguridad. Siya ang ating kanlungan, ang ating kalakasan, at kapag nagtitiwala tayo sa Kanya, maaari tayong maglakad sa pananampalataya. Alam natin na Siya ang may kontrol sa ating buhay. Kapag ang takot o pag-aalala ay muling dumarating, huminto sandali at ipasa lahat kay God. Ibigay ang iyong tiwala sa Kanya at hayaan Siyang maggabay sa iyong mga hakbang. Nariyan Siya at kasama Siya, maaari mong harapin ang anumang hamon. Sa paggawa nito, matutuklasan mong ang kapayapaan ng Diyos na higit pa sa lahat ng kaalaman ay magbabantay sa iyong puso at isipan kay Kristo Jesus. Ang panahon ng pag-aantay, tiwala sa banal na pagbibigay ng Diyos minsan, ang paglalakbay ng pananampalataya ay hindi tungkol sa agarang paggawa o paggawa ng mabilis na desisyon. Mayroong isang yugto, isang panahon kung saan hinihiling ng Diyos sa atin na maghintay. Ang panahon ng pag-aantay ay isa sa mga pinakamahirap na sandali para sa ating pananampalataya. Ngunit isa rin ito sa pinakamahalagang bahagi ng ating paglalakbay bilang mga Kristiyano. Kapag tayo ay ginagabayan ng Diyos, hindi palaging nangyayari ito agad-agad. Minsan, hinihiling niya sa atin na manatili sa isang lugar, maghintay sa Kanyang oras at magtiwala sa Kanyang providensya at Kanyang soberanyang kontrol sa ating mga buhay. Sa mundong mabilis tumakbo, kung saan ang lahat ay kailangang mangyari, ngayon at kung saan ang pag-aalala ay nagtutulak sa atin na maghanap ng mabilisang resulta, ang konsepto ng pag-aantay ay maaaring maging isang tunay na hamon. Palagi tayong hinihikayat na magmadali na gawin ang mga bagay upang mangyari at na huwag mag-aksaya ng oras. Ngunit ang Diyos, sa Kanyang walang hanggang karunungan, madalas na hinihiling sa atin na magpabagal at magtiwala na Siya ay gumagawa para sa ating kabutihan kahit na hindi natin agad nakikita ang mga resulta. Ang panahon ng pag-aantay, kapag tamang tinahak, ay nagiging isang makapangyarihang karanasan ng pagbabago. Kapag ang Diyos ay humihiling sa atin na maghintay, madalas hindi natin nauunawaan ang dahilan. Tila ang mga sagot ay hindi dumarating, ang mga pinto ay hindi nagbubukas, at ang mga panalangin ay tila umaabot sa kawalan. Ngunit ang paghihintay ay hindi isang parusa, ito ay isang paghahanda. Sa panahon ng pag-aantay, tayo ay hinuhubog, pinapalakas at inihahanda ng Diyos para sa susunod na yugto ng ating paglalakbay. Alam ng Diyos na ang mga darating na bagay ay nangangailangan ng higit pa sa ating mga kakayahan. Kailangan natin ng pusong handa, ng isipan na nakatuon at ng pananampalatayang hindi matitinag. Ang panahon ng pag-aantay ay ang pagsasanay ng Diyos upang tayo ay maging handa sa hinaharap.
Habang tayo ay nasa panahon ng pag-aantay, tayo ay hinahamon na mag-practice ng tiwala. Hindi isang pansamantalang tiwala na batay lamang sa mga magagandang pagkakataon, kundi isang malalim na tiwala na kinikilala na alam ng Diyos kung ano ang pinakamahusay para sa atin, kahit na ang lahat ng bagay sa ating paligid ay tila sumasalungat dito. Ang tiwala sa banal na probidensya ay nagsasabi sa atin na hindi tayo nakalimutan ng Diyos. Siya ay gumagawa kahit na hindi natin nakikita ang anumang nangyayari. Siya ay naggagabay kahit na ang landas ay hindi pa malinaw. May mga pagkakataon na ang ating pananampalataya ay sinusubok ng matindi sa panahon ng paghihintay. Ang ating pasensya ay nauubos, ang ating pag-asa ay nagsisimulang mag-alinlangan, at ang duda ay sinusubukang pumasok. Maaaring itanong natin, talaga bang may plano ang Diyos para sa akin? Talaga bang naririnig niya ako? Bakit ganito kabagal? Mga bagay, ang mga tanong na ito ay natural at nauunawaan ng Diyos ang ating mga laban. Ngunit tinatawag niya rin tayo na magtiwala, magpahinga sa kanyang pangako na siya ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa ating kabutihan. Ang panahon ng pag-aantay ay hindi isang pahinga sa ating paglalakbay, kundi isang mahalagang bahagi ng pagbabago na nais ng Diyos na mangyari sa ating mga buhay. Kapag iniisip natin ang panahon ng pag-aantay, madalas nating naaalala ang mga karakter sa Biblia na naghintay ng matagal bago nila nakita ang mga pangako ng Diyos. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang kwento ni Jose. Ibinenta siya ng kanyang mga kapatid bilang alipin at nagdaanan siya ng mga taon ng pagkabilanggo bago niya makita ang katuparan ng plano ng Diyos sa kanyang buhay. Ngunit sa lahat ng mga taon ng paghihintay at paghihirap, hindi siya iniwan ng Diyos. Sa halip, inihahanda siya ng Diyos para sa isang dakilang papel na tanging makakamtan lamang pagkatapos ng mahabang paglalakbay ng paghihintay at pagpino. Ang panahon ng pag-aantay ni Jose ay isang proseso ng pag-mature at pag-capacitate para sa mga bagay na darating. Hindi niya naunawaan ang buong proseso habang siya ay nasa gitna nito. Ngunit nang tignan niya ito mula sa likod, nakita niyang ang Diyos ay kasama niya sa buong panahon. Si Jose ay hindi lang naghihintay para sa isang bagay mula sa Diyos. Siya ay binabago ng mismong karanasan ng paghihintay. Ang pasensya, ang tiwala at ang pagtitiyaga na kanyang naranasan sa panahong iyon ay naghanda sa kanya upang maging isang matalinong leader na maghahari sa Egypt. Ang panahon ng pag-aantay ng Diyos ay hindi walang silbi. Mayroon itong mas mataas na layunin, isang layunin ng pag-mature at espiritual na paglago. Bawat sandali ng pag-aantay ay isang pagkakataon upang tayo ay maging mas malapit sa Diyos, palakasin ang ating tiwala sa kanyang katapatan at maghanda para sa mga darating na plano niya sa ating mga buhay. Maaring ikaw ay ngayon ay nasa panahon ng paghihintay para sa isang mahalagang bagay. Maaring ikaw ay nanalangin para sa isang sagot, isang pagbabago o isang bagong simula, at ang mga pinto ay hindi pa nagbukas. Ano ang gagawin mo kapag ikaw ay nasa gitna ng paghihintay na ito? Paano mo mapapanatili ang iyong pananampalataya at tiwala sa Diyos kapag walang nangyayaring maliwanag? Ang sagot ay nauunawaan na ang paghihintay ay hindi isang panahon ng hindi paggawa, kundi isang panahon ng paghahanda. Ang Diyos ay gumagawa kahit na hindi mo nakikita. Sa panahon ng paghihintay, ang pasensya ay isang birtud na pinapalakas. Ngunit ang pasensya ay hindi lamang tungkol sa pagiging passive. Ito ay isang aktibong tiwala sa Diyos. Ang tunay na pasensya ay nakasalalay sa katiyakan na ang Diyos ay may kontrol, na Siya ay gumagawa sa likod ng mga eksena kahit na hindi natin nakikita. Ang pasensya ay ang magtiwala sa Diyos kapag ang sitwasyon ay hindi kaagad nagbabago, kapag ang mga kalagayan ay hindi tumutugma sa ating mga inaasahan.
Tinuturuan tayo nito na magpahinga sa karunungan ng Diyos, maghintay para sa kanyang perpektong timing at magtiwala na hindi niya tayo iniwan ni pinabayaan. Habang tayo ay naghihintay, ang pag-aalala ay maaaring magtangkang maghari, ngunit kailangan nating alalahanin na ang ating pag-asa ay hindi nakasalalay sa mga kalagayan sa ating paligid, kundi sa katapatan ng Diyos. Hindi pa siya nabigo at hindi siya bibigo ngayon. Naririnig ng Diyos ang ating mga panalangin at alam niya kung ano ang kailangan natin. Sa tamang oras, bubuksan niya ang tamang mga pinto at bibigyan tayo ng tamang mga sagot. Ngunit habang iyon ay nangyayari, siya ay gumagawa sa atin, binabago ang ating puso, pinapalakas ang ating pananampalataya at inihahanda tayo para sa mga pagpapala na darating. Ang Biblia ay nagtuturo sa atin na maghintay sa Panginoon ng may pasensya. Kaya ang paghihintay ay hindi isang aksyon ng kawalan ng pag-asa, kundi isang aktibong tiwala. Sa paghihintay, pinapalakas mo ang iyong pananampalataya, pinapalakas ang iyong tiwala sa Diyos. Sinasabi mo, alam ko na may layunin ng Diyos, alam ko na siya ay may kontrol, at nagtitiwala ako na siya ang nakakaalam ng tamang oras upang ako'y pagpalain. Kapag naghintay ka ng ganitong saloobin, ipinapahayag mo ang iyong tiwala sa kabutihan ng Diyos, sa kanyang katapatan at sa kanyang banal na karunungan. Ang tiwala sa banal na providensya ay nagpapahintulot sa atin na magpahinga sa katotohanan na hindi tayo iiwan ng Diyos. Hindi niya tayo tinawag na maghintay ng walang kabuluhan. Ang mga bagay na inihanda niya para sa atin ay mabuti, perpekto at kaaya-aya. Ang panahon ng paghihintay ay bahagi ng kanyang plano at ginagamit niya ang bawat sandali upang tayo ay hubugin at sanayin. Kahit na ang landas ay mahaba, kahit na ang mga sagot ay tumatagal, alamin mo na ang Diyos ay kasama mo. Siya ay nasa bawat detalye, sa bawat araw ng paghihintay, at hindi kanya nakakalimutan. Kung ikaw ay nasa panahon ng paghihintay ngayon, alamin mo na hindi ito isang nasayang na oras. Ang Diyos ay gumagawa kahit na hindi mo nakikita. Siya ay hinuhubog ka, inihahanda ang iyong puso para sa hinaharap na kanyang inihanda para sa iyo. Ang panahon ng paghihintay ay isang pagkakataon upang magtiwala ng mas malalim sa Diyos, magpahinga sa kanyang kapayapaan at makita ang kanyang presensya sa isang bagong paraan. Hindi mahalaga kung gaano ka kabahala o ka-impatient, magtiwala sa kanyang timing. Siya ang nakakaalam ng pinakamahusay para sa iyo at siya ay nag-aalaga sa iyo sa bawat sandali. Ngayon, iniimbitahan kita na magnilay-nilay sa kung ano ang iyong hinihintay mula sa Diyos. Ano ang iyong inaasahan? Ano ang iyong hinihiling mula sa Kanya? Habang naghihintay ka, tandaan mo na ang Diyos ay may kontrol. Siya ay hinuhubog ang iyong karakter, pinapalakas ang iyong pananampalataya, at inihahanda ka para sa mga bagay na darating. Ang panahon ng paghihintay ay isang mahalagang bahagi ng paglalakbay. Hindi ito isang pahinga, kundi isang paghahanda mula sa Diyos para sa darating. Ang pangako ng Diyos ay matutupad sa kanyang perpektong oras. Magtiwala, maghintay ng may pasensya at alamin na malapit nang mangyari ang lahat sa tamang oras. Ang banal na layunin. Paano ang intuwisyon ang nagdadala sa atin sa ating tadhana? Bawat isa sa atin ay nilikha ng may natatanging layunin at dakilang plano. Sa kanyang walang katapusang karunungan, hinubog tayo ng Diyos na may mga tiyak na layunin para sa ating mga buhay, isang layunin na higit pa sa ating sariling pananaw at limitadong mga hangarin. Kapag nagsimula tayong maunawaan na ang ating buhay ay may banal na layunin, tayo ay tinatawag na hanapin at sundan ang layuning ito ng buong puso. Ngunit paano natin matutukoy ang layuning ito? Paano natin madidiskubre sa gitna ng komplikasyon
ng buhay kung anong landas ang dapat nating tahakin. Ang sagot ay madalas na dumarating sa pamamagitan ng intuwisyon, ang tahimik ngunit makapangyarihang direksyon mula sa banal na espiritu na gumagabay sa ating paglalakbay ng pananampalataya. Ang banal na layunin ay hindi lamang isang layunin sa buhay o isang misyon sa labas. Ito ay isang bagay na malalim na nakaugnay sa ating pagkatao, sa ating tunay na pagkakakilanlan. Kapag tayo ay naka-align sa layunin ng Diyos, ang lahat sa ating buhay ay nakakakuha ng bagong kahulugan. Pati na rin ang mga pagsubok, ang mga sandali ng sakit, at mga hamon ay nagiging mga pagkakataon upang lumago at mapalapit sa Diyos. Ang banal na espiritu sa pamamagitan ng intuwisyon ay tumutulong sa atin na maunawaan ang katotohanan ito at gumagabay sa atin patungo sa landas na nagdadala sa atin patungo sa sentro ng plano ng Diyos para sa atin. Ang bawat pagnanais, ang bawat panloob na pakiramdam na nararamdaman natin ay maaaring isang bahagi ng banal na proseso ng pagdadala sa atin patungo sa ating tadhana. Madalas, iniisip natin na ang layunin ng Diyos para sa ating buhay ay malayo o isang bagay na mahirap at komplikado. Ngunit sa katotohanan, tinatawag tayo ng Diyos sa isang buhay ng pagsunod at tiwala araw-araw, sa maliliit na sandali, sa bawat desisyon na ating ginagawa. Ang daan patungo sa pagtupad sa layunin ng Diyos para sa ating buhay ay nagsisimula sa mga hakbang na ating tinatahak kasama siya, at ang mga hakbang na ito ay madalas na ginagabayan ng banal na intuition. Ang intuition ay hindi isang hiwalay na puwersa mula sa Diyos, kundi isang paraan kung paano siya direktang nagsasalita sa ating puso, gumagabay sa atin ng may karunungan at pag-ibig patungo sa katuparan ng kanyang kalooban. Ang paghahanap ng banal na layunin ay hindi nangangahulugang laging mauunawaan natin ang buong proseso. Madalas, ang Diyos ay nagdadala sa atin sa mga landas na wala tayong lubos na pagkaintindi sa simula. Maaari tayong makaramdam ng kalituhan, hindi tiyak o kahit takot. Ngunit sa mga sandaling puno ng pagdududa, ang intuisyon ay pumapasok, gumagabay sa atin patungo sa kung ano ang inihanda na ng Diyos. Kapag tayo ay nagsusumamo at nagtitiwala sa kanyang pamumuno, matutuklasan natin na ang layunin ng Diyos para sa ating buhay ay laging mas mabuti kaysa sa anumang maaari nating iplano para sa ating sarili. Ang intuisyon ay kumokonekta sa atin sa tinig ng Diyos sa isang paraan na lumalampas sa lohikal na pangangatwiran at mga alalahanin ng araw-araw. Madalas, tinatangka natin maghanap ng mabilisang solusyon, gumawa ng padaliang desisyon o sundan ang inaasahan ng iba. Ngunit tinatawag tayo ng Diyos sa isang mas malalim na lugar kung saan maaari nating madiskubre ang kanyang tinig ng malinaw at tiyak. Ang intuisyon ay parang isang spiritual na antena na nagsasagawa ng tuning upang makinig tayo sa kung ano ang nais ipakita at ituro sa atin ng Diyos. Kapag tayo ay sensitibo sa ganitong direksyon, nagiging mas handa tayong sundan ang landas na inihanda ng Diyos para sa atin, kahit na hindi natin nakikita ang lahat ng piraso ng puzzle. Ang paglalakbay patungo sa pagtuklas ng ating layunin ay hindi isang pagmamadali, kundi isang patuloy na proseso ng paglago at pagrevelasyon. Madalas, hindi binibigyan ng Diyos ng buo ang ating pananaw ng sabay-sabay. Siya ay gumagabay hakbang-hakbang habang tayo ay handa na gawin ang susunod na hakbang. Ang banal na intuition ay nagpapakita sa mga sandali ng panalangin, pagmumuni-muni at pagmumuni kapag tayo ay nakasynchronize sa banal na espiritu. Ang mga sandali ng katahimikan na ito ay nagpapahintulot sa atin na marinig ang kanyang tinig at madiskubre ang direksyon kung saan niya nais na tayo ay magpatuloy. Bukod dito, ang banal na layunin
ay hindi isang hiwalay na bagay. Ito ay nakaugnay sa iba at sa mundo sa paligid natin. Ang plano ng Diyos para sa ating buhay ay hindi lamang tungkol sa ating sariling kaligayahan, kundi kung paano tayo makakapagbigay ng positibong epekto sa iba at magdadala ng kaharian ng Diyos sa lupa. Habang tayo ay sumusunod sa intuisyon ng Espiritu, tayo ay ginagabayan patungo sa mga sandali at mga tao na tutulong sa atin upang matupad ang mas mataas na layunin na ito. Ginagamit ng Diyos ang mga koneksyon, mga pagkakataon at maging ang mga hamon na ating nararanasan sa buong paglalakbay upang tayo ay hubugin at sanayin para sa kanyang plano. Madalas, kapag tayo ay naghahanap ng ating layunin, ang presyo ng gawin ang isang dakilang bagay ay maaaring magpahina sa atin. Tinitingnan natin ang mga tagumpay ng iba at inihahambing natin ang ating sarili. Nakakalimutan na ang bawat isa sa atin ay may natatanging paglalakbay at na ang epekto ng Diyos sa ating mga buhay ay maaaring maging malaki, kahit sa mga simpleng aksyon at araw-araw na galak. Ang layunin ng Diyos para sa iyo ay maaaring maipahayag ng tahimik sa iyong propesyon, sa iyong pamilya o sa iyong bilog ng mga kaibigan. Ang mahalaga ay hindi ang panlabas na kadakilaan, kundi ang katapatan sa pagsunod sa kanyang tinig, anuman ang tungkuling itinalaga niya sa iyo. Minsan, ang proseso ng pakikinig at pagdiskubre ng banal na intuisyon ay nangangailangan na matutunan natin kung paano patahimikin ang mga panlabas na tinig at ang mga presyon ng mundo. Sa mundong ating ginagalawan, patuloy tayong binobomba ng impormasyon, opinyon at mga inaasahan na sinusubukang hubugin ang ating mga desisyon. Ito ay maaring maglayo sa atin mula sa tunay na direksyon ng Diyos. Kailangan nating matutunan na pakinggan ang kanyang tinig sa gitna ng ingay. Ang intuisyon ay nagiging mas malinaw kapag tayo ay kumuha ng oras upang makipag-ugnayan sa Diyos sa panalangin at katahimikan. Ang mga sandali ng katahimikan na ito ay tumutulong sa atin na pinuhin ang ating espiritual na pandama at makilala kung kailan ang banal na espiritu ay naggagabay sa atin. Kapag nagsimula tayong mabuhay ayon sa layunin ng Diyos, ang intuisyon ay nagiging isang mahalagang kasangkapan upang tayo ay manatili sa tamang landas. Habang sumusunod tayo sa direksyon ng Diyos, nakatagpo tayo ng isang malalim na kapayapaan, isang katiyakan na tayo ay nasa lugar kung saan tayo dapat naroroon. Kahit na hindi ayon sa plano ang mga bagay o kung may mga hadlang na dumating, alam natin na tayo ay eksakto kung saan nais ng Diyos na tayo ay naroroon. Ang layunin ng Diyos para sa ating buhay ay nagbibigay sa atin ng isang pakiramdam ng direksyon na hindi nakasalalay sa mga kalagayan, kundi sa kanyang soberanya. Ang banal na layunin ay tinatawag din tayo upang maglingkod sa iba at ipakalat ang pag-ibig ng Diyos sa ating mundo. Habang sumusunod tayo sa intuisyon ng banal na espiritu, tayo ay ginagabayan patungo sa mga pagkakataon na maglingkod at magbigay ng pagbabago sa buhay ng mga tao sa paligid natin. Ang katuparan ng layunin ng Diyos ay hindi lamang isang individual na paglalakbay, kundi isang kolektibong misyon na kinasasangkutan ng ating ambag sa kabutihan ng iba. Ang intuisyon ng Diyos ay madalas na nagtutulak sa atin na kumilos para sa iba. Tinutulungan tayo na maging mga daluyan ng pag-ibig ng Diyos sa mundo. Bawat hakbang ng kabutihan, bawat salitang nagpapa-encourage, bawat hakbang ng pananampalataya ay bahagi ng banal na plano na inihanda ng Diyos para sa atin at sa mga tao sa ating paligid. Mahalaga ring maunawaan na ang layunin ng Diyos ay maaaring hindi agad maipakita. Ang intuisyon ng Diyos ay gumagabay, ngunit ang daan ay maaaring mahaba at puno ng mga misteryo. Minsan, tinitingnan natin ang hinaharap at tayo ay nakakaramdam ng kalituhan. Hindi alam kung ano ang ating papel o paano gagamitin ng Diyos ang ating buhay. Gayunpaman, kailangan nating magtiwala na ang Diyos ay may plano na.
habang tayo ay naglalakad sa pananampalataya at sumusunod sa intuwisyon ng banal na espiritu, ang mga piraso ay nagsisimulang magkasya. Ang layunin ng Diyos para sa ating buhay ay ipinapakita ng paunti-unti habang tayo ay handang tanggapin ito. Sa mga sandali ng hindi tiyak, mahalagang tandaan na ang layunin ng Diyos para sa iyo ay hindi nakasalalay sa iyong tagumpay o sa opinyon ng iba, kundi sa kanyang soberanyang kalooban. Kapag tayo ay namumuhay ayon sa kalooban niya, nakikita natin ang kapayapaan kahit na ang mundo sa ating paligid ay tila magulo. Ang intuisyon ng Diyos ay isang ilaw na gumagabay sa atin sa gitna ng mga anino at nagdadala sa atin sa lugar kung saan nais ng Diyos na tayo ay naroroon, hindi upang maging tanyag o hangaan, kundi upang matupad ang misyon na kanyang ipinagkaloob sa atin. Habang ikaw ay naglalakad kasama ang Diyos at sumusunod sa kanyang gabay, tandaan mo na ang bawat hakbang ay mahalaga. Ang layunin ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa malalaking tagumpay o sandali ng tagumpay. Ito ay naroroon sa maliliit na desisyon araw-araw, sa mga hakbang ng pananampalataya, sa paraan ng pamumuhay natin ng ating buhay sa harap ng Diyos at ng iba. Kapag sinusunod mo ang intuisyon ng Diyos, ikaw ay namumuhay ng layunin ng Diyos para sa iyong buhay sa isang malalim at makulay na paraan na nag-iiwan ng marka sa mundo sa paligid mo. Ngayon, nais ko na magmuni-muni ka. Paano ang intuisyon ng Diyos ay humubog sa iyong mga desisyon hanggang ngayon? Ikaw ba ay sensitibo sa direksyon ng banal na espiritu? Ano sa tingin mo ang tinatawag ka ng Diyos na gawin ngayon sa iyong araw-araw na buhay? Tandaan mo na, kapag sinusunod mo ang intuisyon ng Diyos, ikaw ay naglalakad patungo sa katuparan ng layunin na inihanda ng Diyos para sa iyo. At wala nang mas malaking kagalakan kaysa malaman na tayo ay aligned sa kalooban ng ating lumikha. Pamumuhay ng buong buo. Paano ang banal na intuwisyon ang nagdadala sa atin sa masaganang buhay? Ang pamumuhay ng buong buo ay isa sa mga pinakamalaking pagnanasa ng puso ng tao. Lahat tayo ay naghahangad ng buhay na may kabuluhan, isang layunin na lumalampas sa mga pressure at paghihirap ng araw-araw, at isang kapayapaan na magbibigay lakas sa atin anuman ang mga kalagayan. Kapag pinag-uusapan natin ang pamumuhay ng masaganang buhay na inihanda ng Diyos para sa atin, hindi natin tinutukoy ang isang buhay ng panlabas na tagumpay, material na kayamanan o komportabling pamumuhay. Ang kabuuan ng Diyos ay higit pa sa lahat ng ito. Ito ay nakaugat sa isang buhay ng malalim na koneksyon sa Kanya, kung saan natutuklasan natin ang ating halaga at layunin sa Kanyang pag-ibig at nararanasan ang Kanyang kapayapaan at gabay sa bawat bahagi ng ating buhay. Ang banal na espiritu, sa pamamagitan ng banal na intuisyon, ay ang susi para sa buhay na masagana. Siya ang gumagabay sa atin sa bawat hakbang. Tinutulungan tayo na matukoy ang mga landas ng Diyos at binibigyan tayo ng kakayahang mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Ang banal na intuisyon ay hindi lamang isang pansamantalang pakiramdam o isang random na gabay. Ito ay ang patuloy na presensya ng Espiritu sa ating buhay na nagsasalita sa ating puso at nagdadala sa atin sa isang landas ng buhay na puno ng layunin at kabuuan. Kapag tayo ay sensitibo sa gabay ng Espiritu, matutuklasan natin na ang buhay na inihanda ng Diyos para sa atin ay mas malaki at mas makulay kaysa sa anumang bagay na maaari nating planuhin o hangarin ng mag-isa. Ang masaganang buhay na inaalok ng Diyos ay hindi nasusukat sa mga pamantayan ng mundo. Tinuturuan tayo ng mundo na maghanap ng kasiyahan sa mga pansamantalang bagay, sa mga ari-arian, mga panlabas na tagumpay at sa status sa lipunan. Ngunit tinatawag tayo ng Diyos sa isang buhay na pinapalakas ng Kanyang presensya, ng Kanyang pag-ibig at ng Kanyang katotohanan.
Kapag tayo ay nakasynchronize sa banal na espiritu at sinusunod ang kanyang gabay, tayo ay napapalaya mula sa mga bitag ng mundo at maaari nating maranasan ang tunay na kalayaan kay Kristo. Ang tunay na kasaganaan ay nanggagaling sa kaalaman kung sino tayo kay Diyos at kung paano natin ipinamumuhay ang ating buhay ayon sa identidad na iyon. Hindi nais ng Diyos na tayo ay mamuhay sa isang buhay ng kakulangan o patuloy na pakikibaka. Nais niya na maranasan natin ang kanyang kabutihan sa bawat bahagi ng ating buhay, hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil siya ay mabuti at minamahal tayo ng tapat. Kapag nagtitiwala tayo sa banal na intuisyon, tayo ay umaayon sa daloy ng kalooban ng Diyos na gumagabay sa atin patungo sa mga lugar ng kapayapaan, kagalakan at katuparan. Ang kasaganaan ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang mayroon tayo, kundi tungkol sa kung sino tayo sa Kanya, isang pagsasalamin ng Kanyang pag-ibig at biyaya. Mahalaga ring maunawaan na ang masaganang buhay na inaalok ng Diyos sa atin ay hindi wala sa mga pagsubok o paghihirap. Hindi ipinangako ni Jesus ang isang buhay na walang pagdurusa, ngunit ipinangako niya na siya ay laging makakasama natin sa bawat sandali. At sa pamamagitan ng banal na intuisyon, siya ang gumagabay sa atin sa mga mahihirap na panahon. Binibigyan tayo ng karunungan upang malampasan ang mga balakid at manatiling matatag sa ating pananampalataya. Ang masaganang buhay ay isang buhay na nakakakita ng lakas at aliw kay Diyos kahit sa mga pagsubok at nakakabangon ng mas malakas pagkatapos ng bawat paghihirap. Ang banal na intuisyon ay nagtuturo sa atin na maghanap ng mga bagay na walang hanggan at hindi nagbabago, sa halip na tumangan sa mga pansamantalang bagay na inaalok ng mundo. Madalas, tinatangkang natin maghanap ng kaligayahan at kasiyahan sa mga bagay na sa huli ay hindi magbibigay ng kapayapaan. Ang paghahangad ng mas maraming pera, status o pagkilala ng iba ay maaaring magbukang kaakit-akit, ngunit ang mga bagay na ito ay panandalian lamang at maaaring mag-iwan sa atin ng kawalan. Ang masaganang buhay, gayunpaman, ay nakaugat sa isang personal na relasyon kay Diyos, kung saan nararanasan natin ang kanyang pag-ibig at kanyang pagpaprovide sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Kapag sumusunod tayo sa banal na intuition, pinipili natin ang mamuhay ayon sa mga walang hanggang halaga, ayon sa katotohanan ng Diyos at hindi sa mga walang kabuluhang pangako ng mundo. Ang kabuuan ng buhay ay kaugnay din ng ating kakayahang mamuhay na may layunin. Madalas nararamdaman natin na tayo ay nawawala, hindi alam kung aling direksyon ang tatahakin o kung paano magiging makabuluhan ang ating buhay. Ngunit kapag pinapakinggan natin ang banal na intuisyon, natatanggap natin ang kalinawan ng layunin na kailangan natin. May plano ang Diyos para sa bawat isa sa atin, at ang intuisyon ay isa sa mga paraan kung paano niya ipinapakita ang planong ito. Ang masaganang buhay ay hindi isang buhay ng kawalan ng katiyakan o walang direksyon. Ito ay isang buhay na patuloy na ginagabayan ng Diyos sa bawat sandali. Habang pinapakinggan natin ang tinig ng banal na espiritu, natutuklasan natin ang mas malalim na layunin, at ang layuning ito ay nagbibigay ng kahulugan at direksyon sa ating buhay. Minsan, maaari tayong mawalan ng motibasyon o mawalan ng pag-asa, lalo na kapag ang mga bagay ay hindi nangyayari ayon sa ating mga inaasahan. Maaari pa tayong magsimulang magtanong kung ang masaganang buhay ay isang bagay na talagang makakamtan natin. Ngunit ang magandang balita ay kapag sumusunod tayo sa banal na intuisyon, nagsisimula ang Diyos na baguhin ang ating pananaw sa buhay. Ang tunay na kasaganaan ay hindi nasa nakikita natin gamit ang ating mga mata, kundi sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa atin at sa pamamagitan natin kahit na sa maliliit na bagay.
Tinatawag tayo ng Diyos na mamuhay ng isang buhay na puno ng kanyang kapayapaan, pag-ibig at kagalakan, anuman ang mga panlabas na kalagayan. Kapag ang ating isipan at puso ay naka-align sa banal na espiritu, natutuklasan natin na ang masaganang buhay ay isang pagpili na mamuhay ng may pagsunod at pananampalataya. Nagtitiwala na ang Diyos ay gumagawa para sa ating kabutihan, kahit na hindi natin nakikita ang agarang resulta. Bukod dito, ang pamumuhay ng buong buo ay nangangahulugang pamumuhay ng may harmoniya sa iba. Ang kasaganaan ng Diyos ay hindi lamang isang individual na karanasan, kundi isang kolektibong karanasan. Kapag tayo ay sensitibo sa banal na intuisyon, tayo ay ginagabayan upang mahalin at maglingkod sa iba ng taos-puso, upang dalhin ang pag-ibig ni Kristo sa mga nangangailangan at tulungan ang mga taong nahihirapan sa ating paligid. Tinatawag tayo ng Diyos na mamuhay bilang isang komunidad ng pananampalataya na nagbabahagi ng kanyang mga pagpapala at nagtutulungan sa ating espiritual na paglalakbay. Ang tunay na kabuuan ay hindi lamang mula sa ating koneksyon kay Diyos, kundi mula sa ating relasyon sa mga tao sa ating paligid. Ang pamumuhay ng buong buo ay nangangahulugang natututo tayong magtiwala sa Diyos para sa ating mga pangangailangan. Madalas, ang mga alalahanin tungkol sa material na pangangailangan ay maaaring maglayo sa atin mula sa landas ng kapayapaan at tiwala. Ngunit ang banal na intuisyon ay nagtuturo sa atin na ang Diyos ay tapat na magbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. Kapag tayo ay buhay na nakasink sa banal na espiritu, hindi tayo pinapayagan ng takot at pang-aalala na magkontrol sa ating buhay, sapagkat alam natin na ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Binibigyan niya tayo ng lahat ng kailangan natin upang mamuhay ng isang masaganang buhay, at ang kanyang provisyon ay hindi kailanman nabibigo. Ang masaganang buhay ay hindi tungkol sa pag-iipon ng material na yaman, kundi tungkol sa pagtitiwala sa Diyos na magsusustento sa ating lahat ng pangangailangan. Alam natin na Siya ang ating tagapagtustos. Kapag namumuhay tayo ng buong buo, nararanasan natin ang kalayaan na dulot ng hindi pagiging alipin ng mga alalahanin ng mundo, ng presyon na maging isang bagay na hindi tayo, o ng patuloy na paghahanap ng higit pa. Ang masaganang buhay ay isang buhay ng kalayaan, kung saan ang ating identidad ay matatag na nakaugat kay Kristo, at kung saan natutuklasan natin ang tunay na kaligayahan sa pagsunod sa kanyang gabay. Ang banal na intuisyon ay isang gabay na tumutulong sa atin upang mamuhay ng kalayaang iyon. Tinutulungan tayo na maglakbay sa isang buhay na sumasalamin sa kapayapaan, pag-ibig at katotohanan ng Diyos. Habang tayo ay lumalago sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa banal na espiritu, ang masaganang buhay na inihanda ng Diyos para sa atin ay nagiging mas maliwanag. Ang kabuuan ng buhay ay hindi isang bagay na ating kinokonsidera, kundi isang biyaya na tinatanggap natin sa pagsunod sa banal na intuisyon at pamumuhay ng may pagsunod sa kanyang kalooban. Kapag tayo ay sensitibo sa gabay ng espiritu, makikita natin kung paano nagsisimula ang Diyos na baguhin ang ating mga kalagayan, ang ating mga puso at ang ating pananaw sa buhay. Ang tunay na kasaganaan ay hindi nasusukat sa kung ano ang mayroon tayo o kung ano ang ating naabot, kundi sa ating koneksyon kay Diyos at sa paraan kung paano niya tayo ginagamit upang baguhin ang mundo sa ating paligid. Kung ikaw ay naghahanap na mamuhay ng masaganang buhay, magsimula sa pakikinig sa banal na intuisyon. Magtiwala sa Diyos upang gabayan ka kahit na hindi pa malinaw ang landas. Siya ay nasa iyong tabi. Ginagabayan ka patungo sa buhay ng kapayapaan, layunin at kabuuan.
Hindi mahalaga kung nasaan ka ngayon o kung anong mga pagsubok ang iyong hinaharap. Ang tunay na kasaganaan ay nagsisimula sa iyong kahandaang sundan ang tinig ng Espiritu at mamuhay ng may pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa paggawa nito, matutuklasan mo na ang buhay na inihanda ng Diyos para sa iyo ay mas malaki at mas makulay kaysa sa anumang bagay na maaaring ihandog ng mundo. Ang huling tawag, pagpili na pakinggan ang tinig ng Diyos araw-araw. Narating natin ang huling bahagi ng paglalakbay na ito, ngunit sa totoo lang, hindi ito ang katapusan. Kung ikaw ay sumabay sa lahat ng ito, alam mo na ang pag-aaral na ito ay hindi lamang tungkol sa pag-unawa ng banal na intuisyon, kundi tungkol sa pagkatutong mamuhay na may sensitibidad sa tinig ng Diyos. Ngayon, nais kong itanong sa iyo ang isang seryosong tanong. Ano ang gagawin mo sa lahat ng natutunan mo? Ang Diyos ay nagsasalita sa iyo. Maaaring napansin mo ito sa mga banayad na paraan sa mga nakaraang araw. Maaaring nakatanggap ka pa nga ng mga pagkumpirma sa mga sandali na tila random, ngunit sa totoo lang ay ipinapadala ng banal na Espiritu. Ngunit ngayon, ang desisyon ay nasa iyong mga kamay. Pagtutuunan mo ba ng pansin ang tinig na ito o magpapatuloy kang mabuhay sa automatikong paraan at hindi pakinggan ang tinig ng Diyos? Ang tawag ng Diyos ay hindi kailanman walang saysay. Palaging may layunin ang kanyang mga salita. Ang Diyos ay hindi nagtatapon ng mga mensahe ng walang dahilan. Kung naramdaman mo sa iyong puso ang isang paggising sa panahon ng pag-aaral na ito, kung may isang bagay sa loob mo na nag-aalab, ibig sabihin, hindi ito pagkakataon lang. Tinatawag ka ng Diyos patungo sa isang mas mataas na layunin. Nais niyang mamuhay ka ng ginagabayan ng kanyang tinig. Ang responsibilidad ng nakakarinig sa buong paglalakbay na ito na pag-usapan natin kung paano tayo tinutulungan ng Diyos sa pamamagitan ng intuisyon. Nakita natin na ang banal na Espiritu ay bumubulong sa ating mga puso. Kami ay binabalaan, ginagabayan at tinuturuan. Ngunit ngayon, may isang bagong hamon na dumarating. Ano ang gagawin natin sa kaalaman ito? Sinabi ni Jesus ang isang seryosong bagay. Sa sino mang binigyan ng marami, marami ang hihingin sa kanya. Lucas 12:48. Tinawag ka ng Diyos patungo sa isang mas mataas na layunin at ngayon ay may responsibilidad ka. Alam mo na ang Diyos ay nagsasalita, na siya ay naggagabay, na siya ay nagbubunyag ng kanyang kalooban sa mga naghahanap sa kanya. Ngayon, kailangan mong tumugon sa tawag na ito. Maraming tao ang dumaraan sa buong buhay nila na binabaliwala ang mga hipo ng banal na Espiritu. Nakakaranas sila ng isang pagsulong, isang babala sa kanilang puso, ngunit pinipili nilang sundin ang mas madali, mas lohikal at mas komportabling landas. Ngunit ang mga plano ng Diyos ay hindi tungkol sa kaginhawahan. Ito ay tungkol sa layunin. Tungkol ito sa isang buhay na may kabuluhan. Isang buhay na hindi lang basta nag-e-exist, kundi isang buhay na nakaapekto at nagbabago. Ano ang naghahadlang sa iyo mula sa pagtanggap ng tinig ng Diyos? Ngayon, nais kong maglaan ka ng isang sandali upang mag-isip, ano ang humahadlang sa iyong pagtanggap sa tinig ng Diyos? Baka ito ay takot, pagdududa, ang pagmamadali ng araw-araw. O marahil ito ay dahil mas binibigyan mo ng pansin ang mga panlabas na tinig kaysa sa tinig ng banal na Espiritu na nasa loob mo. Ang katotohanan ay madalas hindi dahil hindi nagsasalita ang Diyos, kundi dahil tayo ay abala at abala na masyadong hindi ito marinig. Ang mundo ay sumisigaw habang ang Diyos ay bumubulong, at kung ang ating mga puso at isipan ay puno ng mga alalahanin, abala at ingay, nagiging mahirap nating matukoy ang banayad ngunit makapangyarihang tinig na nais tayong gabayan araw-araw. Ngunit hindi mo kailangang mamuhay ng ganito. Maaari mong gawin ang pagpili na magsimulang magbigay pansin. Maaari mong piliin na, mula ngayon,
Sa bawat pagkakataon na maramdaman mo ang intuisyon, hihinto ka at tatanungin, Panginoon, ikaw po ba ang nagsasalita sa akin? Ano po ang nais mong iparating sa akin? Ang pagbabago na nangyayari kapag pinili nating pakinggan, kapag natutunan natin pakinggan at sumunod sa tinig ng Diyos, nagbabago ang ating buhay ng buo. Ang direksyon ng Diyos ay nagdadala sa atin sa mga landas na hindi natin inaasahan. Ang mga desisyon ay nagiging mas malinaw. Ang mga sagot ay nagsisimulang dumating sa mga hindi inaasahang paraan. Ang mga takot ay nawawala ang lakas dahil alam natin na hindi tayo naglalakad mag-isa. Ilang beses ka nang nakagawa ng desisyon na nagmamadali at pagkatapos ay napagtanto mong sinusubukan kang babalaan ng Diyos. Ilang beses ka nang nakaramdam ng kabuntot na takot, isang agitat sa iyong puso, at pagkatapos ay natuklasan mong iyon, pala ay babala mula sa Diyos? At kung mula ngayon, magpasya ka ng hindi na baliwalain ang tinig na ito. Ang banal na intuisyon ay hindi lamang isang pakiramdam, kundi isang biyaya mula sa Diyos upang tayo ay protektahan, gabayan at ikonekta sa Kanyang plano. Ang banal na Espiritu ay palaging tumatawag sa atin, ngunit nakasalalay sa atin kung tayo ay tutugon. Isipin kung ano ang mangyayari. Kapag pinili mong pakinggan, isipin kung ano ang mangyayari. Kung mula ngayon, magbibigay pansin ka sa bawat pagsulong na inilalagay ng Espiritu sa iyong puso. Isipin kung sa bawat pagkakataon na maramdaman mong may hindi tama, titigil ka at mananalangin bago gumawa ng hakbang. Isipin kung imbes na sundin ang sinasabi ng mundo, magsisimula ka ng sundin lamang kung ano ang itinaguyod ng Diyos sa iyong puso. Hindi magiging pareho ang iyong buhay. Sisipa ang mga pintuan, magiging malinaw ang mga landas at ang mga desisyon ay isinasagawa ng may kapayapaan at tiwala. Ang hamon na ibinibigay sa iyo ng Diyos ngayon, tinutukoy ka ng Diyos upang magbigay ng hakbang ng pananampalataya. Sinasabi niya, Anak, pinapakinggan kita, ipinapakita ko na ang landas, ngunit kailangan mong magtiwala sa akin. Kailangan mong tumigil sa paglaban at magsimula ng pakinggan. At alam mo ba, ang pinakamagandang bahagi, hindi mo kailangan gawin ito mag-isa. Hindi ka tinawag ng Diyos sa isang mag-isa na paglalakbay. Binigyan ka niya ng banal na espiritu upang maging iyong gabay sa lahat ng oras. Binigyan ka niya ng kanyang salita upang i-confirm ang kanyang mga direksyon. At binigyan ka niya ng isang layunin na naghihintay upang maisakatuparan. Isang pangako kay Diyos. Ngayon, nais kong gawin mo ang isang pangako kay Diyos. Kung talagang nais mong mamuhay ng buhay na ginagabayan niya, kung nais mong tumigil sa paggawa ng hakbang ayon sa iyong sariling layunin at magsimula ng mag-move ayon sa kanyang kalooban, nais kong isulat mo sa mga komento, pinipili ko pong pakinggan ang tinig ng Diyos. Sa paggawa nito, idineklara mo na mula ngayon ang iyong buhay ay hindi nasusundan ng takot, pagkabahala o pagmamadali. Sinasabi mo sa espiritual na mundo na ang iyong isipan at puso ay kabilang kay Diyos at ang tinig ng banal na espiritu ay magiging pangunahing tinig sa iyong buhay. At kung nararamdaman mo sa iyong puso na ang mensaheng ito ay kailangan makarating sa mas maraming tao, inaanyayahan kita na ibahagi ang video na ito. Baka may isang tao na naliligaw, isang tao na desperado na marinig ang salita na ito. Sa pamamagitan ng pagbabahagi, nagiging instrumento ka ng Diyos upang mahipo ang ibang buhay. Pagtatapos ng pagninilay at panalangin bago tayo magtapos, nais kong maglaan ka ng isang sandali upang mag-isip. Huminga ng malalim, alisin mo ang lahat ng alalahanin ng araw. Pumikit at sabihin, Panginoon, nandito po ako. Magsalita po kayo sa akin. Ngayon, manatili ka sa momentong ito ng isang saglit. Hayaan mong punuin ng kapayapaan ng banal na espiritu ang iyong puso. Pakinggan ang katahimikan. Ramdamin ang presensya ng Diyos sa iyong paligid. Siya ay nagsasalita sa iyo ngayon.
Magdasal tayo ng sabay-sabay. Aming Ama, salamat po sa pagtuturo sa amin kung paano pakinggan ang inyong tinig. Salamat po sa pagpapalala na laging ninyong ginagawa ang pagsasalita, gumagabay at ipinapakita ang landas. Ngayon, iniaalay ko po ang aking mga pag-iisip, mga desisyon at ang aking buong buhay sa inyong mga kamay. Tulungan ninyo po akong matutunang makilala ang inyong tinig sa gitna ng ingay ng mundo. Turuan ninyo po akong magtiwala sa inyo higit sa lahat. Nawa ang aking buhay ay magabayan ng inyong espiritu at hindi ng aking sariling kalooban sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, bago mo ipagpatuloy, gawin ang isang huling hakbang ng pananampalataya. Manatili sa katahimikan ng ilang sandali. Pakinggan ang musikang tumutugtog. Huwag mo nang i-pause ang video. Maglaan ng sandali upang hayaan ang Diyos na magsalita sa iyong puso. At tandaan, palagi ang naririyan ang tinig ng Diyos. Ang kailangan mo lamang gawin ay pumili upang pakinggan ito.